Ang kwento ng pagtubos, Kabanata 67, ang bagong lupa. At nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na. Apokalipsis Kapitulo 21 versikulo 1. Ang apoy na tumutupok sa masasama ay nagpapadalisay sa lupa. Ang bawat bakas ng sumpa ay napapawi. Walang-walang hanggang impyerno ang mananatili sa harap ng mga tinubos ng nakakatakot na bunga ng kasalanan. Isang paalala lamang ang natitira, ang ating manunubos ay magtataglay ng mga marka ng kanyang pagpapako sa krus. Sa kanyang sugatang ulo, sa kanyang mga kamay at paa, ay ang tanging bakas ng malupit na gawain na ginawa ng kasalanan. Otore ng Kawan, ang moob ng anak na babae ng Sayon, sa iyo ay darating, sa makatuwid bagay ang unang kapangyarihan. Mikas Kapitulo 4 versikulo 8. Ang kaharian na nawala sa pamamagitan ng kasalanan, si Kristo ay nakuhang muli, at ang mga tinubos ay angkinan kasama niya. Mamanahin ng mga matuwid ang lupain, at tatahan doon magpakailanman. Awit Kapitulo 37 versikulo 29. Ang takot na gawing tila masyadong materyal ang pamana ng mga santo ay nagbunsod sa marami na espiritual ang mismong mga katotohanan na umaakay sa atin na tingnan ang bagong lupa bilang ating tahanan. Tiniyak ni Kristo sa kanyang mga disipulo na siya ay pumunta upang maghanda ng mga mansyon para sa kanila. Yaong mga tumatanggap sa mga turo ng salita ng Diyos ay hindi magiging ganap na mangmangtungkol sa makalangit na tahanan. Gayunpaman, ipinahayag ni Apostol Pablo, hindi nakita ng mata, ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Unang Korinto Kapitulo 2 versikulo 9. Ang wika ng tao ay hindi sapat upang ilarawan ang gantimpala ng mga matuwid. Malalaman lamang ito ng mga nakakakita nito. Walang hangganang pag-iisip ang makakaunawa sa kaluwalhatian ng paraiso ng Diyos. Sa Biblia ang pamana ng mga ligtas ay tinatawag na isang bansa. Hebreo Kapitulo 11 versikulo 14 hanggang 16. Doon inaakay ng dakilang pastol ang kanyang kawan sa mga bukal ng tubig na buhay. Ang puno ng buhay ay nagbubunga bawat buwan, at ang mga dahon ng puno ay para sa paglilingkod sa mga bansa. May mga batis na patuloy na umaagos, malinaw na parang kristal, at sa tabi ng mga ito ay kamakawe ang mga punong kahoy na naglalagay ng kanilang mga anino sa mga landas na inihanda para sa mga tinubos ng Panginoon. Doon ang malalawak na kapatagan ay lumaki hanggang sa mga burol ng kagandahan, at ang mga bundok ng Diyos ay nagtataas ng kanilang matayog na taluktok. Sa mapayapang kapatagang iyon, sa tabi ng mga buhay na batis, ang bayan ng Diyos, napakatagal na mga peregrino at mga gumagala, ay makakahanap ng tahanan. Ang bagong Jerusalem. Nariyan ang bagong Jerusalem, na taglay ang kaluwalhatian ng Diyos, ang kanyang liwanag, tulad ng isang batong pinakamahalaga, maging tulad ng isang batong jasp, malinaw na gaya ng kristal. Apokalipsis Kapitulo 21 versikulo 11. Sabi ng Panginoon, ako ay magagalak sa Jerusalem, at magagalak sa aking mga tao. Isayas Kapitulo 65 versikulo 19. Ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya ay mananahan sa kanila, at sila ay magiging kanyang mga tao, at ang Diyos mismo ay sa kanila, at magiging kanilang Diyos. At papahirin ng Diyos ang lahat ng luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, ni ng dalamhati, o ng pagtangis, ni ng kirot paman, sapagkat ang mga dating bagay ay lumipas na. Apokalipsis Kapitulo 21 versikulo 3, 4. Sa lungsod ng Diyos, walang gabi. Walang mangangailangan o magnanais na magpahinga. Walang kapaguran sa paggawa ng kalooban ng Diyos at pag-aalay ng papuri sa kanyang pangalan. Damang-dama natin ang pagiging bago ng umaga, at magiging malayo sa malapit nito. At hindi sila nangangailangan ng kandila, niliwanag man ng araw, sapagkat binibigyan sila ng Panginoong Diyos ng liwanag. Apokalipsis Kapitulo 22 versikulo 5. Ang liwanag ng araw ay mapapalitan ng isang ningning na hindi masakit na nakasisilaw, gayunpaman, na higit pa sa ningning ng ating tanghali. Binhaha ng kaluwalhatian ng Diyos at ng Kordero ang banal na lungsod ng walang kupas na liwanag. Ang mga tinubos ay lumalakad sa walang araw na kaluwalhatian ng walang hanggang araw. Wala akong nakitang templo doon, sapagkat ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Kordero ang templo niyaon.
Apokalipsis Kapitulo 21 Versikulo 22. Ang mga tao ng Diyos ay may pribilehiyong magkaroon ng bukas na pakikipag-ugnayan sa Ama at sa Anak. Ngayon ay, nakikita natin sa isang salamin, madilim. Unang Korinto Kapitulo 13 Versikulo 12. Nakikita natin ang larawan ng Diyos na naaaninag, gaya ng sa salamin, sa mga gawa ng kalikasan at sa kanyang pakikitungo sa mga tao, ngunit pagkatapos ay makikita natin siya ng harapan, na walang namumuong tabing sa pagitan. Tayo ay tatayo sa kanyang harapan at titignan ang kaluwalhatian ng kanyang mukha. Doon ang mga walang kamatayang isipan ay mag-aaral ng walang pagkukulang na kagalakan ang mga kababalaghan ng kapangyarihang malikhain, ang mga misteryo ng tumutubos na pag-ibig. Walang malupit, mapanlinlang na kalaban upang tuksuhin ang pagkalimot sa Diyos. Ang bawat faculty ay bubuo, ang bawat kapasidad ay tataas. Ang pagkuha ng kaalaman ay hindi magpapapagod sa isip o mauubos ang mga lakas. Doon maaaring maisulong ang mga pinakadakilang negosyo, maabot ang pinakamatayog na adhikain, maisakatuparan ang pinakamataas na ambisyon, at mayroon pa ring babangon na mga bagong kataasan upang lampasan, mga bagong kababalaghan na hahangaan, mga bagong katotohanan na mauunawaan, mga sariwang bagay upang tawagin ang mga kapangyarihan ng isip at kaluluwa at katawan. At habang lumilipas ang mga taon ng kawalang hanggan, magdadala sila ng mas mayaman at mas maluwalhating paghahayag ng Diyos at ni Kristo. Kung ang kaalaman ay umuunlad, gayon din ang pagmamahal, pagpipitagan, at kaligayahan ay lalago. Habang higit na natututo ang mga tao tungkol sa Diyos, mas magiging malaki ang kanilang paghanga sa kanyang katangian. Habang binubuksan ni Jesus sa harap nila ang mga kayamanan ng pagtubos at ang mga kamanghamanghang tagumpay sa malaking pakikipagtalo kay Satanas, ang mga puso ng mga tinubos ay tumibok ng mas malakas na debosyon, at kanilang winuwalis ang mga alpa na ginto ng mas matibay na kamay, at 10,000 beses ng 10,000 at libu-libong mga tinig ay nagkakaisa upang palakihin ang makapangyarihang koro ng papuri. At ang bawat nilalang na nasa langit, at nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa, at ang nasa dagat, at ang lahat ng nasa kanila, ay narinig kong sinasabi, pagpalain, at karangalan, at kaluwalhatian, at kapangyarihan, ay sumakanya nawa. Siya na nakaupo sa trono, at sa kordero magpakailanman. Apokalipsis Kapitulo 5 Versikulo 13. Ang kasalanan at ang mga makasalanan ay wala na, ang buong sansinukob ng Diyos ay malinis, at ang malaking kontrobersya ay walang katapusan. Dito nagtatapos ang Kabanata 67. Ang katapusan ng mga kabanata. Para updated ka sa susunod na mga sulat ni Sister Ellen White, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig nito. God bless you all.